Panginoon, tulungan niyo po kaming pumasan sa aming mga krus sa buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 9, verses 22 to 25, and I read it for you. The Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then he said to them all, "If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. What does it profit them if they gain the whole world but lose and forfeit themselves?" Ano pong krus ang pinapasan mo ngayon? Kapag pinag-uusapan po natin ang krus, ito po'y maaring manghulugan ng problema, ng pasakit, ng paghihirap, ng mga pinagdaraanan nating hindi natin kayang pasanin sa buhay. Ano po ang krus ninyo? Maging honest po kayo sa sarili at tanungin, ano ang mabigat kong daladala ngayon? Sa ating pong pagbasa, napakinggan po natin, sinabi na ang anak ng tao ay daranas ng paghihirap. Siya ay ipagkakanulo. At sinabi rin ni Jesus, sa mga nais na maging alagad ko, kailangan nilang pasanin ang kanilang krus, limutin ang sarili at sundan ako. Ang krus ay isang napakahalagang elemento ng ating pananampalataya. Hindi ito krus ng pagpapakasakit lamang, krus ng sakit lamang, sapagkat kung ganyan lamang pala, ang ating paniniwala ay hanggang pagpapakasakit lamang. Pero ang krus na ito ay patungo sa kaligtasan. Ang krus na ito ay krus ng pag-asa. Ang krus na ito ay krus na regalo ni Jesus, hindi para tayo ay pahirapan, kung hindi para tayo ay iligtas. Alam natin na sa krus naganap ang pagliligtas ng Diyos. Sa krus, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya huwag tayong matakot sa krus, sapagkat alam natin na ang Diyos na ating sinusundan ay una nang nagpasan ng kanyang krus at ipinako siya sa krus. Nariyan si Kristo. Nariyan siya para tayo ay kanyang tulungan sa pagpapasan ng ating mga krus sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tulungan po ninyo ako sa pagpasan sa napakabigat na krus ng aking buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.